Isang maulan at malamig na araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ang balitang ating gagawa ng reaction ay ang balitang Vice Ganda kakasuhan ng copyright. At ito po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood at inyong babasahin at pupusuan. Kaya naman, simulan na natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Ang kabogable star Vice Ganda maaaring makasuhan kung sakaling mapatunayan sa investigasyon ang pangungopya nito ng nasabing pelikula niya sa isang pelikula noong 90s. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Mukhang nahaharap na naman ngayon sa panibagong problema ang It's Showtime host na si Unkabogable Star Vice Ganda dahil nito lamang ay hiniling ng isang abogado sa komite ng Metro Manila Film Festival na imbestigahan ang movie entry ni Vice Ganda sa event. Sa isang press conference sa launching ng MMFF nitong buwan lamang, sinabi ni attorney si Ferdinand Topacio, na isa ring may-ari ng Borracho Film Production, ay nagsabi na ang pelikula ni Vice, and the breadwinner is ay kinopya mula sa isang pelikula noong 1995. Ang pelikulang binanggit ni Topacio ay ang pelikula ni Rogelio de la Rosa at Emma Alegre noong 1995 na pinamagatang Higit sa Lahat. Ani Topacio, based sa kanyang pagsisiyasat, yung pelikula ni Vice Ganda, the plot appears to be the exact duplicate of the 1955 film Higit sa Lahat starring Rogelio de la Rosa and Emma Alegre. Dagdag niya pa, pwede bang tingnan mo yun at kung may mga posibleng kahihinatnan tungkol sa copyright, at iba pa, pakitingin lang kung ito ay kaso ng plagiarism. Sinabi ni Boots Anson Rodrigo ng Movie Workers Welfare Foundation at Don Artes ng Metro Manila Development Authority na pag-aaralan nila ang reklamo ni Topacio. Samantala, wala pang pahayag si Vice Ganda patungkol sa pag-aakusa sa kanya ng abogado na si Attorney Topacio. Bagamat may katotohanan ang mga sinabi ni Topacio, ay maraming netizens naman ang nagtanggol kay Vice Ganda, dahil para sa kanila sa dami ng pelikula na nagawa sa Pilipinas ay hindi talaga maiiwasan ang magkaroon ng parehas na kwento. Kaya naman para sa mga netizens na imbis na batikusin si Vice ay suportahan na lang ang sariling pelikula natin, at mas maigi na pagtuunan na lang ang ibang problema ng Pilipinas kaysa sa pelikula ni Vice Ganda. At hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng kaparehas na pelikula, dahil maraming beses na rin ito nangyari. Well, alam naman natin na hanggang ngayon ay marami pa rin ang kritiko ni Vice Ganda na hinihintay lang siyang magkamali at bumagsak. Samantala, matatanda ang isa si Topacio sa mga kritiko sa mga pelikulang inilalathala ni Vice Ganda. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Naloko na. Uso naman po dati yan mga tagapanood no parang kinopya mo yung kwento doon sa pelikula. Madalas pong gawin natin yan, yung mga international movie, pansinin po natin, halos may kaparehas po sa mga movie pinapalabas po dito sa Pilipinas. At hindi lang po yan, marami po tayong mapanood nun ng mga action movie na parang ganito rin yung kwento doon sa kabila, medyo nagbago lang po ng konti. Ganun lang po yan talaga mga tagapanood. Okay po yung ginagawa ni Atty. Topacio. Pasisitahin yung movie kasi parang kinopya lang. Maganda po yun para mas gumawa tayo, maging creative pa tayo at gumawa po tayo ng sariling atin na pagkakakilanlan po natin. Pero kung ang intention mo para siraan lang yung isang tao, para mapabagsak lang yung isang tao dahil hindi mo gusto talaga to, yun po ang hindi maganda mga tagapanood. Dahil hinahanapan mo ng butas yung tao. 'Di ba? Kung ang intention mo naman is para po sa ikagagaling nila at para makapag-create nga gaya ng sinabi ko ng sariling kanila, okay po yun mga tagapanood. Para sa akin na para po, 'di ba? Parang nakagawa ka ng isang likha na talagang matatawag na sariling sayo at hindi mo kinopya sa iba at parang hinalin tulad, 'di ba?
Parang ano talaga yun, magiging signature mo yun. Maganda po yun, mga tagapanood. Pero ang negatibong side naman po, parang mas inuuna pa natin yung ano yung paninira doon sa tao kaysa sumuporta. Hindi po ba? Tama po yung mga sinasabi ng mga nagko-comment, mga tagapanood, na sa halip po na batikusin si Vice Ganda sa moving ginawa niya, unahin na lang po nito ni Atty. Topacio yung issue ng bansa. Kasi doon naman mas maganda yung talent niya. Huwag na lang pakialaman yung movie, hayaan na lang po nila sa iba yan. Yung ating isyong kinaharap po sa ating lipunan dito sa ating bansa ngayon na patuloy tayong naghihirap dahil patuloy tumataas ang bilihin natin, doon po dapat yung atupagin niya. Mas maganda po tingnan yun sa bilang isang attorney na meron po siyang nagagawang maganda para sa bayan at hindi yung paninita lang ng isang pelikula na kasiyahan po ng mga maraming mamamayan, lalo na po sa mga laylayan na yung loon na lang ang libangan eh. Mawawala pa po ba yung kasiyahan na ibinibigay ng mga movie dahil lang po meron taong nagrereklamo at gustong paimbestigahan yung ganito mamaya niyan sa magbago po yung isip ng side nila Vice Ganda. Huwag na tayong gumawa ng mga movies at mag-boycott naman po yung mga nasa showbiz industry. Dahil yung mga ginagawa nilang obra sa pelikula, kahit sabihin mong may konting kaparehas dun yun sa mga nauna kung laging sisitahin, nakakawalang gana po gumawa ng movies. So, dapat maging balanse lang po tayo mga tagapanood. Balansihin yung pagpuna at tingnan po natin kung ito ba hindi attacking personal at talagang seryoso lang po tayo na maituwid yung kanilang ginagawa. So yun lang po mga tagapanood. Nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, itong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.